ngayong oras na ito. We pray and we declare kami po'y mapupuno, kami po'y marerestore, bawat tanong sa aming puso masasagot, bawat kulang mapupuno. And Father God, kung meron pa pong hadlang upang hindi mo po kami marinig, upang hindi mo po kami maabot ngayong oras na ito, kami po patuloy na nagpapalinis, nagpapasiyasat sa banal na dugo ng Panginoong Hesus. And Father God, we pray and we declare, sa oras na ito, your name will be glorified. Panginoong Hesus, ikaw ang matataas, ikaw ang mapaparangalan. After this preaching, mas mamahalin ka namin sa Spirit katotohanan, mas mahayag ka sa aming buhay. Salamat po. In this place, we declare your victory and the defeat of the enemy. Sa inyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, palakpakan nga po natin si Lord. Kamustahin mo naman ang iyong nasa katabi. Kung yan ay bago mong nakita, ang iyong nasa harapan, ang iyong nasa likuran, ang iyong katabi. Kamustahin mo naman, sabihin mo may good morning po. Ayan, praise God. Good morning everyone. God bless. Sa biyaya po ng Panginoon, our church ay patuloy na kinikilusan ng Panginoon. Amen po ba? Praise God. Okay, para po tayo dire-diretso, I will announce po, April 9, meron po tayong leadership training at the same time water baptism. Praise God. Sa biyaya ng Diyos, parang ang delegates po natin doon ay umaabot na ng 80. Praise God. Palakpakan nga natin si Lord. Ano po, napaka-biyaya ng Panginoon. To those who want po na sa water baptism, kayo po ay makipag-coordinate with your A-group leader so that ma-assess po natin kung tayo po ay pwede na po magpa-water baptize. Ano po, if you want, lumapit lang po kayo sa inyong A-group leader. Yung A-group leader, lalapit po sa amin. So, we will assess kung pwede na po magpa-water baptize. Ano po, and then, meron din po tayong leadership training. Kasabay po yon. So, lahat po ng mga A-group leaders, becoming A-group leaders, kayo po ay invited na pumunta. Ano po, ang ating po registration fee, kasama na po ang entrance fee, lahat ng pagkain at lahat ng gagamitin doon, 300 pesos. Amen po? And then next, nasa slide ba yon ang ating mga announcement? Okay. This coming April po, last week ng April, Tuesday to Friday, ay meron po tayong leadership camp na gaganapin naman po sa main church. Ano po, yun po ay sa Batangas gaganapin 4 na araw. So bawat isa po sa inyo, lahat po ng mga leaders, kayo po ay aking iniimbitahan na kayo po ay umattend. Yun naman po ay alam nyo na ginaganap po yon every April and December. Praise God. Okay, I think wala na akong i-announce. Wala na akong i-announce. So gusto ko lang i-shout out. Ang dami laging commercial bago mag-start. Lahat po ng nanonood sa atin, sa ating international, God bless you. Pagpalain kayo ni Lord. Praise God. Yung aking sinasabi sa inyo na pagka ginigreet ko ay meron ng second camera para makita yung mga tao doon. Malapit na. God bless you. Pagpalain kayo ni Lord. Nanonood kahit yung mga nasa Manila, at the same time, mga nanonood po sa iba't ibang parte ng mundo. You're welcome. God bless you. Yeah. And also, gusto ko lang din po i-acknowledge, meron po tayong bisita galing pa pong Qatar. Hello, Min. May you please raise your hand? Siya po ang girlfriend ni PA. Ayan, praise God. Ayan. God bless you, Nak. God bless you. Fresh from Qatar po yan. Hindi na ho yan takot sa mga missile. God bless you. Okay, let's start. Today we will talk about let your will be done. Matthew 26 verse 39. He went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying, "My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine." For context, yan po ay scenario na kung saan ang Panginoong Hesus ay nag-pray sa Garden of Gethsemane. After po ng kailang Last Supper, huling hapunan, siya po'y umalis kasama si Peter, si James, and si John.
At dyan na po ginawa ang prayer na yan. It is not a simple prayer. Ito po ay panalangin na kung saan pagpapasakop ni Jesus sa cross. Ito po ay prayer ng pagtupad ng kalooban ng Diyos. At hindi ito simpleng bagay. Kaya nga sa human nature ng Panginoong Yesus, sinabi niya, Lord, kung pwede lang, if it is possible, let this cup of suffering be taken away. Kung pwede, Lord, wag kong maranasan. Pero Lord, hindi ang kalooban ko kung hindi ang kalooban mo. Now, we will talk about that will. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos na kanyang sinasabi? Ano nga ba ang will ni Lord sa cross? Number 1, the will of God is sacrifice. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, sakripisyo. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Dito po nahahati sa dalawa. Ang sabi po doon, merong bayad sa kasalanan. Ano po ang bayad sa kasalanan? Kamatayan. Pero ang Diyos ay merong regalo. Sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, ang kanyang binibigay ay buhay. Now, sa madalit sabi, tayo pong mga tao hindi lang basta buhay. Tayo'y may pupuntahan. Sabihin mo sa iyo nasa kulot kanan, may pupuntahan ka. Simula nang tayo po'y mabuhay, tayo po ay makasalanan by nature at tayo po'y merong naman ng kasalanan. So ibig sabihin, if we will assess that verse, for the wages of sin is death, ang tao ay merong pupuntahan. Tayo po'y makasalanan at merong bayad ang kasalanan na yon. At ano po yon? Kamatayan. Pastor, paano ho ang pagpapatawad ng kasalanan? Hebreo chapter 9 verse 22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya dito po papasok ang importance ng blood. Dahil lahat ng buhay na nilalang ng Diyos ay nabubuhay sa pamamagitan ng dugo nito. Sa Old Testament, ginagamit nila ang dugo. Take note, hindi basta dugo as in yung precious na blood mula sa tupa, sa kambing, sa mga baka. Yung mga dugo na yun ang ginagamit nila na panghingi ng tawad. Pero ito ang problema. Ang hayop or ang dugo ng hayop ay hindi kayang maglinis ng kasalanan. Ang kaya lamang nitong gawin ay takloban ang kasalanan. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, pangsamantala. Ang nagagawa ng blood ng mga hayop ay pangsamantalang kapatawaran. Kaya ginagawa nila lagi ang offering yearly. At ito pa po ang isa pang problema. Ang hayop ay hindi moral na nilalang. Ibig sabihin, ang hayop ay hindi nagbobolontaryo na, o sige, dugo ko ang gamitin. Ang hayop ay walang kinamalayan doon. So, nakikita na natin ang problema. Hindi ang tao malilinis sa dugo ng hayop, tinatakluban lang. Pangalawa, ang mga hayop ay hindi sapat na handog. Bakit? Pangsamantala lang sila. At kahit na sino man sa atin, tayo pong tao ay walang karapatang maging handog dahil by nature, tayo po'y may bahid ng kasalanan. Now, kaya dito pumasok ang ultimate sacrifice. Malaki ang presyo ng kasalanan, kaya malaki ang babayaran. Kaya dito pumasok ang cross, ang Panginoong Yesus ang pumalit. Hebrew chapter 9 verse 12 to 14. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Itong cross, itong pagdating ng Panginoong Hesus sa kanyang human nature, mamaya pag-uusapan natin bakit ang Panginoong Hesus pumasok pa sa kanyang human nature. Now, minsan lamang dumating ang Diyos dito bilang tao
At sabihin mo sa iyo, nasa kaliwat kanan at sapat na iyon. Ang sinabi dito, hindi dala ng Panginoong Hesus ang dugo ng kambing, hindi niya dala ay dugo ng mga guya. Ang kanyang dala ay ang kanyang sariling dugo. Ang blood ni Jesus ay isang beses lang naging handog at sapat na yon sa walang hanggang kaligtasan. Yung inyong mga nakikita sa Passion of the Cross, kung paanong dumadanak ang dugo ng Panginoong Hesus, it is not just a simple si Jesus ay pinapahirapan. Nung siya po ay nasa cross habang dumadanak ang kanyang dugo, hindi lang yung basta dahil siya human nature, natural na dudugo. Hindi. Bawat talsik ng dugo, yun ay paglilinis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya sinabi doon, minsan lang pumasok si Kristo. Minsan lang siyang naging tao, isang beses lang. At hindi niya dala ang kahit na anumang dugo, ng goya, ng tupa, ng kambing. Ang dala niya, ang inihandog niya ay kanyang sarili. At sapat na ang dugong iyon para sa ating walang hanggang kaligtasan. Yung inoffer ni Jesus na kanyang buhay, hanggang ngayon ay kasama tayo sa nakikinabang sa sakripisyong ginawa ng Diyos. Verse 13, kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan. Verse 14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Kung ang dugo lamang ng hayop ay pansamantala, panakimbutas, pero iba ang dugo ng Panginoong Hesus na dumanak mula sa cross. Bakit? Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga bunhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Alam mo kung bakit ka ho nakakapaglingkod? It is because of Jesus. It is because the blood of Jesus. It is not for your hindi ito sarili mong sakripisyo. Kaya ka nakakapaglingkod, kaya ka nakakalapit kasi merong Panginoong Hesus. Natupad ng Panginoong Hesus ang criteria na kung saan niyang ibinigay ang kanyang buhay. Ang kanyang dugo'y walang bahid ng kasalanan at ang effectiveness nito ay hanggang dulo. Now, common question. Bakit di na lang tayo pinatawad ni Father God? Diba, yan laging mga bakit pag ang Panginoong Hesus ay kailangan bumaba? Bakit hindi na lang tayo pinatawad ng Panginoong Hesus? Or ni Father God? Kung tayo mahal niya, edi patawarin na lang niya tayo. Dito po papasok ang tinatawag nating divine wrath, divine holiness, divine justice, and divine love. Si Lord ay may kabanalan. So si God ay 100% holy, it means ang Panginoong Hesus ay 100% galit sa unholy. He is not 50% holy. Kapag ikaw ay 100% holy, you are 100% galit sa unholy. Si Lord ay 100% mabuti, kaya 100% galit din siya sa masama. Now, dahil tayo pong mga tao ay merong sinful nature, we are against in His holiness. Sabihin mo sa kaliwat kanan, divine holiness. Dahil lumalaban tayo sa kabanalan ng Diyos, deserve natin ang kanyang divine wrath. 100% na puot. Again, because of our human nature. Merong divine holiness, merong divine na pagkapuot ang Diyos, at dito mangyayari. Buti na lang, kasama sa karakter ng Diyos, ang divine love and divine justice. Bakit po? Lagi nyo pong tatandaan, kung sasabihin natin, bakit na lamang hindi tayo pinatawad ng Diyos? Kung tayo mahal ng Diyos, tayo patawarin. Remember that God is loving and just. Lagi nyo po ito naririnig sa akin. Ang Diyos ay mapagmahal, pero ang Diyos ay nagbibigay ng justice. Dito po pumapasok ang divine justice and divine love. Parang ganito, kung isang hukom ay sinabi niya sa isang kriminal
Natapatunayan ang kriminal na yung nagkasala. Pero sinabi ng hukom, aba, mabait ka na, umuwi ka na, okay na, wala ka ng kasalanan. Ano sasabayin ng mga tao sa hukom? Ayon ay hindi matuwid. Yun ay corrupt. Bakit? Akala ko gay karakter niya ang pagiging just. Di ba siya nagpo-promote ng justice? Ito deserve naman ito Bakit hindi yun maibigay ng Diyos? Now, dito papasok ang divine love. Yung hindi natin kayang bayaran, ang Diyos ang nagbayad. Si Lord ay nasa kanya, meron siyang divine justice. It means, hindi pwede ng Diyos bastahin na lamang na walang kabayaran ng kasalanan. Kaya nga meron justice. Big sabihin, for the wages of sin is death. Meron kailangang managot doon sa kasalanan na yan. Kaya ang Diyos ay just. Pero at the same time, siya'y labing. Kaya hindi ng Diyos pwedeng baliwalain yun. Kailangang merong managot sa kasalanan. At ang Diyos ang nagbayad. Ano ang tawag po doon? Divine exchange. Pinatawad tayo ng Diyos nang hindi nababaliwala ang justice. Minahal tayo ng Diyos saban tayo'y makasalanan at ang Diyos ang naghandog at ang Diyos ang nagbayad ng kasalanan na dapat tayo ang sumasalo. John chapter 3 verse 16. For God loved the world so much that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Dito pumasok ang pagliligtas. Ang Panginoong Hesus sa kanyang pagmamahal, ibinigay niya ang kanyang kaisang-isang anak. Pero kung mapapansin nyo, nandyan din ang justice. So that everyone who believes. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay nagbigay ng matinding pag-ibig, if you want to experience that pag-ibig, kailangan mong sumampalataya sa Panginoon. Diyan nagtatagpo ang love and justice. May pag-ibig na matinding pag-ibig at merong kasunduan. Ibig sabihin, merong justice. Kailangan mong magpailalim sa Panginoong Hesus. Bakit? Dahil ang Panginoong Hesus na ang pumalit sa iyo. Ang Panginoong Hesus na ang nagbayad. Now, dito po papasok ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ang cross ay hindi sacrifice ni Jesus lang. Ang cross ay sacrifice ni Jesus para sa iyo. Ang cross ay para sa atin. Hindi siya pumunta dito sa lupa at siya ho ay natrap ng mga soldier at siya po ay pinahirapan. No, it's part. Kailangan merong mangyaring pagsasakripisyo. Kung walang cross, walang justice. Kung walang cross, walang forgiveness. Remember this, ang kapatawaran ay libreng binigay sa iyo dahil si Jesus na ang nagbayad nito. Ngayon, we receive forgiveness na nanggagaling sa Diyos. Akala natin, it's just a simple God, that God is so loving. No, nandun din that God is just. Kaya ka ngayon malaya nakakalapit sa Panginoon. Kung bakit hanggang ngayon ikay malayang lumalapit sa kaluwalhatian ng Diyos, it is because meron ng Panginoong Hesus na nagbayad. At hindi ito simpleng anuhan lang, okay, tinubos ko na mga anak ko. Hindi ganun lang. Merong pagsasakripisyong naganap. At yung sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus ay sapat na yon upang makalapit tayo sa trono ng Diyos. Amen. Hindi dahil lamang you are belong in this church. Kaya ka magpapatuloy sa paglilingkod mo sa Panginoon. Simple lang. Dahil alam mo ang katotohanan. After po ng buhay na ito, dalawa lang po ang pupuntahan natin. It's either we will experience eternal life or eternal death. Kagaya po na nabasa natin kanina, ang sin ay nagbibigay ng eternal death, ang forgiveness or ang Panginoong Hesus ay nagbibigay ng buhay. Kaya ang taong naiintindihan ng cross, ang taong naiintindihan ang ginawa ni Jesus, ay ang taong super blessed. Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, alam mo gay ikay pinagpala ng tunay. Ang mga taong naiintindihan nila, ang ginawa ng Diyos sa cross,
ay ang taong tunay ng pinagpala. Bakit? Because that is the purpose of life. Imagine if there is no cross. Ibig sabihin, walang papunta, walang daan papunta sa buhay. Lahat ng daan ay papunta sa kamatayan. Think about this. Bibigyan ka ng 100 milyon ngayon, pero bukas mamamatay ka na. Sabi nung isa, yun, kukunin ko na. Nung narinig na, mamamatay. Wag na. Ano ibig sabihin? Dahil laging walang presyo pag-usapang buhay at kamatayan. Bigyan kita ngayon ng 1 bilyon. Next week, patay ka na. Hindi mo tatanggapin. Bakit? Laging ang pinipili ng tao ay kung saan tayo mabubuhay. At sasabihin ko sa iyo, kapatid, ang meron ka ngayon, ang tinanggap mo sa Diyos ay buhay. Meron ka ng higit sa 100 milyon. Meron kang higit sa kahit na anumang bilyon. Bakit? Yung assurance mo na alam mo sa Panginoong Hesus, merong buhay na walang hanggan. That is your joy. That is your everything. Amen? Yan ang lahat ng meron ka. Yan ang pinaka-conclusion ng iyong buhay. Salamat sa Panginoong Hesus. Merong Diyos na nagbigay ng kanyang buhay upang meron tayong kaligtasan. Ephesians chapter 1 verse 7, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. This is the joy. Ang Diyos natin ay mayaman saan? Sa kabaitan at sa biyaya. Alam niyo, irinig niyo ho ang salitang biyaya. Ganito lagi ang pumapasok. Ibinibigay sa iyo ang mga bagay na hindi mo deserve. That is what we call biyaya. Yung hindi mo karapat-dapat, yung hindi mo karapat-dapat tanggapin, pero binigay sa iyo. Anong tawag po doon? Biyaya. Imagine that. Minahal tayo ng Diyos noong panahon na tayo makasalanan. Ang tawag po doon, biyaya. Because our God is so rich in kindness and grace, kahit wala pa tayong gawin, kahit nasa panahon tayo ng ating pinaka-sinful nature, ang Diyos na ang gumawa, ang Diyos na ang nagbayad ng ating kalayaan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Alam niyo ho, the moment you accept Jesus Christ, the moment you accept the salvation, pag naintindihan mo kung saan ka tinubos ng Diyos, ikaw na ang pinaka-super blessed na tao sa buong mundo. Ang kaligtasang mula sa Diyos, mula sa will ng Diyos, ay permanent, full, and life-transforming. Alam mo, meron ka ngayon, yan ay yan ay panghabang buhay ng kaligtasan. Yan ay kompleto na. At higit sa lahat, yan ay every single day ng iyong buhay, ikaw ay binabago ng Diyos. Ay, Pastor, how to receive salvation? Paano ko tatanggapin ang Panginoong Hesus? Paano ko makukuha ang kaligtasan na yan? Remember this, ang Panginoong Hesus na ang tumapos. Kaya wag mo na gawing complicated ang kaligtasan. Ito yung nakikita nyo lagi may mga kanya-kanya tayong mga belief para tayo maligtas. Yung iba, lalo na pag ganito, mga Semana Santa, talagang nagbubuhat ng cross. That is their belief. Talagang yun ay way na sila daw pinatawad na ng Panginoong Hesus. Yung iba'y talagang nagpapalatigo. Yung iba'y nagiinom. Yun ang kailang panata. Now, kanya-kanyang mga pagpapahirap sa kailang sarili ang ginagawa na pagpapakita ng way na kung paano gagaan. Sabi ko sa iyo nasa kaliwat kanan, wag mo na gawing komplikado. Tinapos na nga ng Diyos Sabi nga doon sa napanood kong vlogger, kung gusto mong gayanin ng Panginoong Hesus, dapat mamatay ka din. Kung talagang gusto mong gayanin, mamatay ka din doon sa cross. Talaga naman. Alam nyo ho, napapanood yung mga sacrifice na nabuhat ng cross, yung mga inilalagay dito. Hindi naman ho gaya sa Panginoong Hesus. Yung mga nagigayaan, I pray katagpuin ng biyaya for us to understand. Remember, tayo naman ang nagko-control ng palo sa ating likod. Tama gaho?
ang Panginoong Yesus, yung mga soldier ang nagko-control. At hindi ho yun blade na binabad sa alcohol bago magsimana Santa. Yun ho ay bawat tama nun, yun ho may sima para may kawil. Every time na yung po'y dikit sa balat, yung po'y lulubog at pag hinila kasama laman. Ganun ho ang ginawa ng Panginoong Yesus. Yung cross, hindi ho yung simpleng kahoy. Yun ho ay napakabigat at yung nilakad ng Panginoong Yesus, hindi siya noon 100% okay, siya ho ay duguan, may bleeding ng blood, everything naranasan ng Panginoon. Kaya tinapos na lahat ng Panginoong Yesus. Huwag mo nang ilaban ang daan mo sa langit. Ang Diyos na nga nagbigay. Minsan pinipilit natin Garni kasi yung pagpunta sa langit. Ang Diyos na nga nagbigay. Now, if you want the salvation na nagmumula sa Panginoong Yesus, Romans chapter 10 verse 9 to 10. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Napakasimple lang ng kaligtasan ngayon. Bakit? Tinapos na nga ng Panginoon. Yung cross, fully paid na yon, complete, wala na. Kaya ang salvation ngayon is simple like that. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Why? For it is believing in your heart that you are made right with God, and it's by confessing with your mouth that you are saved. Kailangan ho lagi ng personal declaration. Kaya every single day na inyong buhay, every day pagkagising nyo, dapat lagi nyo tinatanggap sa inyong puso, tinatanggap nyo sa inyong buhay, Lord, Ikaw po ang aking hari. Lord, Ikaw po ang aking tagapagligtas. Lord, Ikaw po ang tumubo sa aking buhay. Bakit? Confession ng bibig, paniniwala ng puso. Ay, minsan kasi yung pinaglalaban sabi naman ng confession ng Diyos niya yung Panginoon, hindi naman nakikita sa kanyang buhay. Alam nyo, believing in your heart, ibig sabihin, ang puso natin ang pinaka-center ng ating buhay. Kapag 100% dineclare mo ang Panginoong Hesus bilang iyong hari, naniwala ka ng iyong buong puso. Remember this, ang pinaniniwalaan ng iyong puso, siya ang sinusunod ng iyong katawan. Kaya yan po'y hindi basta declaration, kasama ang paniniwala. Kaya pag naniwala ka sa iyong puso na ang Diyos ang tagapagligtas, susunod na rin ang iyong katawan na sundin ang kalooban ng Diyos. Nagawa ka ng mabuti, hindi para maligtas. Nagawa ka ng mabuti dahil alam mong ligtas ka na. Pastor, paano kung hindi ko tanggapin ang Panginoong Hesus? John chapter 3 verse 18. There is no judgment against anyone who believes in Him. But anyone who does not believe in Him has already been judged for not believing in God's one and only Son. Alam mo, mas malaki ang nawawala pag hindi ka naniwala. Bakit? Ang taong naniwala, there is no judgment against anyone who believe. Ibig sabihin, ikay tinubusan ng Panginoon. Ano pag ang ego, ano pag ang taas ng pride, ang iyong ipaglalaban para hindi mo tanggapin ang Panginoong Hesus? Ano pag ang meron dyan sa pagkatao na yan para hindi mo tanggapin ang kaligtasan binigay sa iyo ng Diyos? Mas malaki nga ang makukuha mo the moment you accept Jesus, the moment you receive the Lord. Bakit? Dahil pag hindi mo tinanggap, anong meron ka? Eternal death. Anong meron ng tao? Trap sa kanyang kasalanan. Emptiness. At walang purpose. Eternal separation. Imagine, kung hindi mo tanggapin ang Panginoong Hesus, pwede mong sabihin, wala namang nawala sa akin. Hindi. Mas malaki ang nawawala. Ano gang pride ang meron pa sa ating puso para hindi natin tanggapin ang pagiging Diyos ng Diyos sa ating buhay? Lahat ng inihanda ng Diyos ay para sa atin. Lahat ng ipinirepair ng Diyos ay para sa atin. Hindi pa ba natin kaya ipagkatiwala ang buhay natin sa Kanya? Sabi mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, the cross is not optional. Salvation is non-negotiable. Ang Panginoong Hesus lang, He is the only way. Ang will ng Diyos ay maligtas ka. Kaya ka nandito, ang gusto ng Panginoon ay maligtas ka. Yes, mayroong mga nag-i-invite sa iyo. Praise God. Ginamit sila ng Diyos para ikaw ay makakilala.
Kaya sabihin mo sa'yo nasa kaliwat kanan, kung yan nag-invite sa'yo, salamat. Ano, akala mo lang, ayoko pumunta dyan sa inyong church. Ganito, ganyan. Hindi ito para mabago lang ang iyong paniniwala dito sa lupa. Ang binabago dito ay direction ng iyong tunay na buhay pagkatapos. What you have right now is the salvation. What you have right now ay kaligtasan nagmula sa Diyos at sapat na iyon. The salvation na nanggagaling sa Diyos, that is your everything. Lahat ng meron kay dyan lang magko-conclude. Meron kang kaligtasan nagmumula sa Diyos. At wag mo nang pahirapan. Ay, hindi ko paniniwalaan ng Panginoong Hesus. Ako'y pupunta sa langit, itong aking gagawin. Ay, bahala ka. Ano pa pride ang iyong pinaglalaban? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Tinapos na ng Diyos at ang kalooban ng Diyos sa iyo'y maligtas ka. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Last, the will of God is complete restoration. I'm so excited to preach this. Luke chapter 22 verse 42, it's the same prayer ni Jesus sa book ng Luke. Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet, I want your will to be done, not mine. Alam niyo, ang verses na yan ay ginagamit ang mga taong ayaw maniwala sa Panginoong Hesus. Kasi sinasabi nila, di ba siya ay Diyos na? Bakit pa siya nag-pray sa Diyos? Pwedeng tanong nyo rin ito. Bakit siya pa nakaranas ng suffering? Bakit kailangan pa niyang mag-surrender sa kalooban ng Diyos? Ay di ba sabi niya, Diyos siya? Alam nyo, ang pagpipray na yan ng Panginoong Hesus, hindi yan pagpapakita ng kahinaan niya. Yan po ay panalangin ng pagsuko. Hindi niya inilaban siya bilang isang Diyos. Ang Diyos, ang Panginoong Hesus, nananalangin siya hindi bilang Diyos. On that day, on that time, nananalangin siya in our behalf. Nananalangin ang Panginoong Hesus hindi bilang isang Diyos. Nananalangin siya bilang isang tao. Kung mapapansin nyo, gaano katindi ang humility ng Panginoong Hesus. Sinunod niya paano nabubuo ang human. Pwede naman ang Panginoong Hesus ay pumunta dito, siya po ay 30 years old na from heaven. Bababa siya dito, siya ho ay 30 years old and started his ministry for the 3.5 years. Pero bakit ang Panginoong Hesus ay kailangang dumaan sa sinapupunan? Simple lang, because of His humility as a God. Ang Diyos ay tinanggap niya sa kanyang sarili na siya po'y 100% God at the same time 100% human. Kaya nung siya po ay pumasok sa sinapupunan ni Mary, tinanggap niya ang kanyang human nature ay susunod sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko, pwedeng ang Panginoong Hesus, kung kanyang gagamitin ang kanyang full authority, pwedeng pumunta na lang siya dito, binata, tapos na, hindi na kailangan gamitin si Mary. Pero bakit nagsimula ito sa sinapupunan? For simple as this, submission. Tinanggap niya na siya po'y 100% human at ibinaba niya ang kanyang sariling ka-level natin. So, bakit po doon nagsimula ang Panginoong Hesus? Para ipaunawa sa iyo na kung ano ang nararamdaman mo ngayon, ay nararamdaman din niya. Kung ano ang naranasan mo ngayon, ay naranasan din niya. Sa human nature, ang Panginoong Hesus ay naranasan niyang matulog, mag-pray, kumain, maglakad, mapagod, dumaan sa suffering. Ang Panginoong Hesus ay hindi siya nag-excuse, hindi siya nagpapasaan sa kanyang mga anghel. Anong ginawa niya? Siya'y naglakad. Pumasok siya sa level natin bilang isang fully human. Kaya that time, nung siya po'y nag-prayer, yun po ay sa kanyang human nature. Alam nyo, yung prayer na yan ng Panginoong Hesus ay umiyak ng dugo. Alam nyo ba, based sa pag-aaral, pag ang isang tao ay umiyak na ng dugo, pumutok na ang maliliit na ugat. Bakit? Too much anxiety. Depression. Pag matindi na ang dinadala ng isang tao, puputok na ang kanyang ugat sa mata and they started na nung Panginoong Hesus ay umiyak, may kasama ng dugo. Ibig sabihin, nung ang Panginoong Hesus dyan ay nagpe-pray, siya po dyan ay 100% human.
Bakit? Para ipaunawa sa iyo na naiintindihan ka niya kasi hinayaan niyang maranasan niya yon. Philippians chapter 2 verse 6 to 8, though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Ang Panginoong Hesus ang sinasabi dyan. Bagamat siya'y Panginoon, pero hindi niya inisip na nung pagpasok niya sa human nature, ay kapantay pa niya ang Diyos. Hindi niya pinagmalaki. Instead, he gave up his divine privilege. He took the humble position of a slave and was born as a human being when he appeared in human form. Alam mo yon, nung Panginoong Hesus ay sumunod kay Father God, tinanggap niya na. I-give up niya na ang kanyang divine privilege, ang kanyang pagiging Diyos. Kinuha niya ang humble position, hindi ng rich, humble position ng slave, humble position ng alipin. Verse 8, he humbled himself in obedience to God and died a criminal death on a cross. Dito ng Diyos pinakita ang kanyang submission na pagsunod hanggang sa kamatayan. Now, Pastor, ano ang connection nito? Para po maipaunawa sa iyo na anytime pwede kang lumapit sa Diyos. Hebrew chapter 4 verse 15, kakapit kayo. The high priest of ours, or ang Panginoong Hesus, understand our weaknesses, for He pays all the same testing we do, yet He did not sin. Ang sinasabi dito pong high priest ay ang Panginoong Hesus. Ang ganda nito. Hindi sinabing kita ng Panginoon ang iyong kahinaan. Hindi sinabing alam ng Diyos ang iyong kahinaan. The high priest of ours understand. Iba ho yung nakita sa naiintindihan. Are you getting the point? Hindi sinabing, abay, yan naman kita ng Diyos ang iyong kahinaan, kita ng Diyos ang iyong pinagdaraanan. Ang sinasabi dyan, naiintindihan ng Diyos ang lahat ng iyong pinagdadaanan. Kaya sabi po sa following verses, tayo po'y malayang makakalapit sa trono ng mahabaging Diyos. Now, every pain na niranasan ng Panginoong Hesus was not random. It is part of restoration. Alam nyo, ang Diyos ay sobrang detalye ng Diyos magplano. Sobrang detalye ng Diyos magplano. Mula nang ang Panginoong Hesus ay sa sinapupunan, yun ay meron na yung tahi. Kumbagay parte na yon ng magandang plano. It is not accident na si Mary ang pinili. It is not accident na siya po'y sasabsaban. It's not accident na maranasan niya ang ganong mga bagay. Every pain that Jesus experienced was not random. Parte yon ng restoration sa iyo ng Diyos. Tingnan niyo po itong binitawan ni Jesus nung siya po'y mamamatay na sa cross. John chapter 19 verse 28 to 30. Jesus knew that his mission was now finished. So, and to fulfill the scripture, he said, I am thirsty. Verse 29, a jar of sour wine was sitting there, so they soaked a sponge in it, put in a hyssop branch, and held it into his lip. Alam ng Panginoong Hesus, tapos na ang kanyang mission. Kaya para matupad ang scripture, siya po ay humingi ng may inaw. Sabi niya, I am thirsty. From that, yung mga alipin, merong kinuhang sponge, yung mula sa kailang sibat, kumuha ng sponge, panungkit, pinainom sa Panginoong Hesus. Imagine kung gaano kahirap yun. Ikaw ay halos mamamatay na, ang pinainom sa iyo ay sour wine. Yung suka. Ikaw hindi pa naman nalalaklak ang suka. Yun ay nakakatuyo yun. Yun ay mas lalong nakakatuyo ng lalamunan. Now, after that, when Jesus has tasted it, he said, it is finished. Then he bowed his head and released his spirit. Alam niyo yung sinabi ng Panginoong Hesus, it is finished. Hindi po ito natalo ang Panginoong Hesus. The meaning of it is finished, naganap na. The cross is not defeat. Anong ibig sabihin ng cross? It means victory, complete work, full
payment. Ibig sabihin, tayo po mga tao, ang redemption ay tapos na, naka-accomplish na ng Diyos, na secured na ng Panginoon ang restoration, nabayaran na ang kasalanan, naabot na ang justice, na-restored na ang humanity. Kaya sabi ng Panginoon, it is finished. Now, mula sa kingdom ng kaaway, dinala na tayo dito ng Diyos. Colossians chapter 1 verse 13, for He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. Sino dito naniniwala ngayong oras na ito sa biyaya ng Panginoong Hesus? Tayo po ay itinransfer na ng Diyos from the kingdom of darkness, transferred into the kingdom of His dear Son. Amen? Mula doon sa salitang, it is finished. Lampas ang PowerPoint. Mula sa salita ng Diyos na it means, it is finished, ang sinabi ng Diyos ay garne. Mula sa kingdom ng kaaway, mula sa pagkakaalipin sa atin ng kasalanan at kamatayan, itinransfer na tayo sa kingdom ng kanyang anak. Again, hindi po ito random pain. Simula noong pumasok ang Panginoong Hesus sa human form niya, may ginawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At alam niyo, sino dito naniniwala na kailangang ma-preach ang gospel? Kailangang, alam niyo, the moment that the gospel ay na-preach, anong kasunod ng gospel? Sabihin mo sa'yo nasa kaliwat kanan, miracles. Ngayon, we talk about the gospel. Pinag-usapan natin ang salita ng Diyos. Kaya ngayong oras na ito, the moment the gospel ay na-preach, are you ready sa miracles? Are you ready sa miracles? Handa ba kayo sa imalang inihanda ng Panginoon sa buhay ng bawat isa? Now, ang gusto ng Diyos ay hindi lang kaligtasan, kung hindi ang gusto ng Diyos ay complete restoration. Again, hindi random ang pain. Kasama sa nirestore ng Diyos ay ano? Restoration of finance. He is poor so we can prosper. Kasama sa itinaayos ng Diyos sa atin, sino dito naniniwala that we are all super blessed? Hintayin natin ang PowerPoint. Pastor, bakit ang Panginoong Hesus ay nag-start nang siya po'y mahirap? 2 Corinthians chapter 8 verse 9, you know that the generous grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your own sake, He became poor. So that by His poverty, He could make you rich. Sino ho dito naniniwala ngayong oras na ito, ang Panginoong Hesus ay hindi lamang basta namatay, hindi ba lang basta nabuhay para sa atin. Hindi, pwede nga siyang ipanganak bilang isang king. Pwede siyang ilagay ng Diyos sa pinakamaayos na pamilya. The better reason, bakit doon siya inilagay ng Panginoon? Bakit siya sa sabsaban? Bakit siya mahirap? It is not random. It is not accident. May purpose ang Diyos doon. For your own sake, He became poor so that by His poverty, He could make you rich. Naranasan ng Diyos ang pagiging mahirap para madala ka niya sa pagpapala. Pinasok ng Diyos ang kahirapan para tapusin ang kapangyarihan ng kahirapan. Sino ho dito naniniwala ngayong oras na ito, ikay maniniwala sa Panginoong Hesus na aayusin ng Diyos any problem mo financially? We will believe in faith. Amen? May we please stand? Tayo po ngayon ay naniniwala, tayo po ngayon ay mananampalataya sa Panginoong Hesus that there will be a restoration in our finance. Why? Dahil ang Panginoong Hesus na tinalo ang kamatayan, ay kasama niyang tinalo ang kahirapan. There will be a restoration po sa mga finances ng buhay ng bawat isa.
Another restoration. Restoration of health. Wow, sino dito naniniwala 100% ire-restore ng Diyos ang kanyang katawan? Siya'y pagagalingin ng Diyos. Today, expect, pray for miracles, pray for healing. Why? By His stripe, yung bawat paglati ko, hindi yon random. Bawat paglati ko, bawat sugat, ang katubusan nun ay iyong kagalingan. Merong restoration. Isaiah 53 verse 5. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed. Alam mo, ngayong oras na ito, may please raise your hand. Ikaw na mayroong nararamdaman sakit at karamdaman. Ikaw na nanonood sa live, sinasabi ko sa iyo, kasama sa nire-restore ng Diyos ay ang healing sa iyong buhay. Healing sa iyong buhay. Ano pa? Restoration of mind and emotion. He experienced anxiety so we can have peace. Sa Garden of Gethsemane, siya po umiyak, kagaya po na sabi ko sa kanya, sa inyo kanina, pumutok na yung kanyang ugat. Bakit? That is too much depression. At hindi yung basta simpleng tinanggap ng Diyos ang kanyang kahinaan. May purpose yun. Kaya ng Diyos tinanggap ang ganong mga bagay, He experienced anxiety so that we can have peace. 2 Corinthians 10:5, we demolish argument and every pretension that set itself against the knowledge of God. So we can take captive every thought to make it obedience to Christ. Listen to this. Every time na merong umaatake sa iyong isip, nandyan ang anxiety, depression, ikay nag-overthink, the Lord giving you the authority na ano? Take every captive, every thought. Ibig sabihin, pag pumapasok na naman si depression, pag pumapasok naman si anxiety, inuutusan mo ang iyong isip na alin? Ikaw isip, ikay susunod sa Panginoong Hesus. Why? Dahil ang Diyos ang tunay na may karapatan sa iyong mental health. Ang Diyos ang may tunay na authority kung paano ka mag-isip. Ang Diyos ang tunay na may kapangyarihan kung paano tatakbo ang iyong isip. Restoration of relationship. He was rejected so we can be accepted. Sino ho dito naniniwala? Ang Panginoong Hesus experience betrayal, rejection. I pray and I declare, lahat ng nakakaranas ngayon ng broken relationship, the Lord will restore every relationship sa iyong buhay. In the mighty name of Jesus. Ano pa? There will be a restoration of purpose. He humbled Himself so we can rise in destiny. Ngayong oras na ito, hindi ka lang basta buhay. Ang Diyos ay nagpakababa para ano? Para maiayos, mai-align ang iyong destiny. Meron kang purpose. There will be what? Restoration of the spiritual life before our sins so we can have fellowship with God. That is the most important. Ang Diyos ang pumalit sa kasalanan para magkaroon tayo ng matinding relationship sa Panginoon. Kung pumunta ka dito, it's either hindi mo pa nasisimula ng iyong spiritual journey or pwedeng nawala na ang apoy ng iyong paglilingkod. Today, the Lord will restore bawat spiritual life ng buhay ng bawat isa. Raise your hand. I declare restoration sa inyong prayer life. I declare restoration sa inyong quiet time. I declare restoration sa matinding gagawin ng Diyos. His victory, oh praise will rise to Christ our King. Your name is victory. Oh praise will rise to Christ our
Raise your hand, everyone. And you will know the truth, and the truth will set you free. John chapter 8, verse 32. And you will know the truth, and the truth will set you free. Malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. The gospel ay na-preach. Nalaman mo na ngayon ang katotohanan na merong restoration gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Nalaman mo na ang katotohanan, there is a healing. Nalaman mo na ang katotohanan, merong financial breakthrough. Nalaman mo na ang katotohanan, merong purpose. Nalaman mo na ang katotohanan na merong ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. You know the truth. And the truth is truth. Itong truth na to ang magpapalaya sa iyo. Come on, we will declare this song. Alam natin sa ating sarili na tayo'y pinagtagumpay na ng Diyos. Alam mo na ang katotohanan. Alam mo na ang pagkilos ng Diyos. Come on, declare this song. To declare your victory, to resurrected me, is resurrected me. Come on, The Spirit I will rise, the ashes of defeat, to resurrected me, is resurrected me. In your name I come alive, to declare your victory, to resurrected King is resurrected me. Declare. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The truth will set you free. Resurrected King Lord, I pray is resurrected na ang gospel ay na-preach. in your name. Come on, ngayong oras na ito. I-restore mo ang iyong personal relationship with the Lord. Hindi ko na kayo sasabihin na sundan niyo ako sa panalangin ito. Ito lagi ko sinasabi sa inyo, you know the objective of prayer. You will confess it with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart. Believe in your heart. Ngayong oras na ito, habang nakasaradong yung mga mata, ito lang ang gagawin mo. Believe in your heart. You will declare, Lord, nananampalataya ako. Lord, sumasampalataya ako. Lord, Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking tagapagligtas. Kung sa tingin mo, Diyo, parang hindi ka na uli sure sa relationship mo sa Panginoon, gusto uli kitang i-remind. Gusto ko uli sabihin sa iyo, pwede mong ibalik ang iyong relationship sa Panginoon. Ng iyong buong puso, talagang dinideclare mo, Lord, Ikaw ang aking hari. Lord, Ikaw ang aking tagapagligtas. Confess it with your mouth. Believe in your heart. At sinasabi ko sa iyo na ikaw na tunay na tumanggap, ikaw na tunay na sumampalataya sa Panginoon. Today, you will receive your salvation. Today, you will receive restoration. Today, you will receive healing. Today, you will receive financial breakthrough. Today, you will receive restoration of relationship. The ashes of defeat to resurrected King is resurrected me. In your name I come alive to declare your victory, to resurrected King is resurrected
victory. Come on, declare it. Oh, praise will rise to Christ our King. Declare. Your name is victory. Oh, praise will rise to Christ. Alam ko maraming tao ngayon, you know, this is Holy Week, pero this time, ibibigay natin ang pinakatunay na essence nito. Ibibigay natin ang pinakatotoong essence nito. It is remembrance for Jesus. Ito'y para sa Panginoon. Ito'y para sa Panginoon. Come on, give God the highest praise. Give God the highest worship. Pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon. Come on, declare, declare, declare. Yes! That's the restoration na gusto mo. What we want right now is the presence of God. Woo! What you want right now is the presence of God. Declare, come on, declare, declare, declare. People see. Always be. Come on, J1 tayo. Iparinig mo ang iyong tinig that you are declaring, that you are declaring. And the angels cry. Declare. Oh, holy, all creations cry. Come on, give your heart, give everything as you sing that song. People sing. King of Come on, declare it with all your heart. Give your best. cry, and the angels cry. Declare. Come on, declare, declare. Let's glorify the And Lord. the people sing. As you sing that song, I declare, Lord, meet this place right now. The presence of God. Move, dwell, touch. As you sing that song, I pray, alam ng Diyos ang restoration na kailangan mo. I declare, may kagalingan, may himala ng kagalingan ginagawa ng Diyos. Oh, I pray, may restoration ng bawat suritan. In the name of Jesus, I pray, may restoration ng mental health.
the joy in your home. Ask God. Complete restoration. To those people na ayaw nang umuwi kasi there is something sa kanilang tahanan, ask the Lord for a complete restoration. May ginagawa ang Diyos. There will be a restoration of relationship. Restoration of relationship. Sa mga taong hindi na alam kung ano ang hakbang, there will be a restoration of purpose. Restoration of purpose. Restoration of your spiritual life. Lord, I pray, katagpuin mo po ang bawat isa. Lord, I pray, kapag na-preach na ang gospel, Lord, we know the pattern. It is biblical. After the gospel ay na-preach, there is miracle. There is miracle. There is miracle. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. It is okay na mag-extend tayo ng kaunti. Okay lang? Okay lang? To those who experience mental health problem, restoration ng relationship, restoration ng purpose, restoration ng physical health, I know, maybe lahat naman tayo na mag-lay yung hands lang tayo because I believe the presence of God is here and there is a miracles. Amen? May I call my assistant pastor? Dito po kayo sa harapan. Si Jilu, si Hazel, Imbo. Let's pray for miracles. Okay? Let's pray for miracles today. Ano po? Kayo po ipipila lang. Sige po, peso na po kayo dito. Sige po, peso na po kayo dito. Si Angelo, si it's okay na kung hindi mo pa kaya. To those who want, we will pray, we will pray. Sige po, pila na po kayo sa magpapapray. If you want healing, if you need healing, if what kind of prayer, restoration, and your people sing. To the King of Kings. tatanungin niyo po sila specifically kung ano po kailang sakit, kung saan kailangan ng healing, and we will pray for restoration. Okay, we will pray. Everything. Okay, everything.
Praise God. May I invite everyone, please stand and just worship the Lord. Just sing this song. Lord, I pray, naniniwala po kami. Naniniwala po kami na meron kang ginawa, meron kang gagawin, meron ka ng pinayos, meron ka ng nirason, meron ka ng pinagaling. I declare to you, at sa lahat na nanonood sa live, I declare, complete healing, complete restoration, whatever you need. Let your will be done. Let your will be done. Let your will be done. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We sealed everything with your most precious and powerful blood. Sa iyo po lahat ng pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Praise God. May take your seat. Thank you. Wag po kayong mag-alala, mamaya we don't have mentoring. At wala na rin tayong victory. So we will just proceed sa ating tithes and for our bread and juice. And tapos na po tayo. Sige po, tayo po ay magpuproceed sa ating pong tithes and offering. So upuan nyo, nandyan po ang sobre, ganun din sa nanonood sa live. We have our online transactions presented sa ating pong screen. Let's pray, let's pray. Heavenly Father, Panginoon, maraming pong salamat, O Lord, sa dinanas mo sa cross so we can prosper, Lord God. Lord, thank you for answered prayers. Thank you for prosperity, provision, Lord God, as sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Lord, sa oras pong ito, as we give back our tithes and offering, Panginoon, ikaw po ang makita. And let this act serve, Panginoon, na kami po'y nagtitiwala at naniniwala that you are our provider at ginala mo ng lahat sa cross ang kahirapan. In Jesus' mighty name, we accept you, Lord God, as our great provider, Lord God. In Jesus' mighty name, multiply all the resources ng lahat ng mga tithers and givers, Lord God, at mag-manifest ang iyong mga pangako sa kanila. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. Pwede na po tayong magbigay. Aking nararanasan, di ko magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Wala inagakaluran, tulog silang nasaan mang magpunta. Dumaragas ang pagpapalan, aking nagkampunan. Praise God. Alam niyo po, mainit na dahil summer. Pero sa biyaya ng Diyos, kasama po sa plano natin always ang ating aircon. Amen? Praise God. Bago matapos ang taong ito, tayo po ay naka-aircon na sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Come on, let's pray for our tithes and offering. O Heavenly Father, inihahandog po namin sa iyo mga tithes and offering ito. Maging mabangon sa iyo sa iyong harapan. Patunayan mo ang iyong pangako. Bubuksan mo ang durungawan ng langit. Ibubuhos ang masaganang pagpapala, hahadlangan ang lahat ng salot at tatawagin ang lahat ng bansa na kami pinagpala. We worship you, we adore you in Jesus' name. Amen and amen. Pag-pray po natin ng bread and juice. Panginoon, sa pag-partake po namin ng bread and juice na ito, maging ito po'y linisin mo, matupad ang totoong essence nito. In Jesus' name, amen. Sa lahat po na meron na, manatili lamang po kayong nakatayo.
para po sa lahat ng meron na. Ibigay po natin ang pinakamataas na pagrespeto as we partake this Holy Communion. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo po lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabing, ito ang aking katawan, inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa lahat ng aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, Amen. Matapos magapuna, dumapote siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen. Praise God. Tayo po'y magpuproceed na sa ating closing prayer. May I call? Sino po magpo-closing prayer? Praise God. Reminder lang po, mamaya po, enjoy your A group, ano po, family time, your A group. At ano na po tayo, wala po tayo mamayang mentoring service. Dito po sa church, meron po tayong child dedication. Kung gusto nyong manood, pwede naman po. Ano po, 2:30. Ano po, 2:00 po ang start ng ating child dedication. So God bless po everyone. So, ibalik po natin ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagluwalhati sa ating Panginoong Hesus. In the mighty name of Jesus Christ. And Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa krus. Lord God, thank you for your presence. Thank you for the restoration, Panginoon. Thank you, Lord God, Lord God, thank you sa presensya mo, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kapayapaan, Lord, na kapanatagan sa aming mga puso. Thank you, Lord, sa mga bisig mo, sa mga kamay mo, Panginoon, na laging handang umabot sa amin, palaging handang tumulong, palaging handang bumangon, Lord God, para sa amin. And Lord God, salamat sa iyong makapangyarihan at napaka-precious, Panginoon, na dugo na inalay mo sa amin ngayong araw na to. In the mighty name of Jesus Christ. Tunay nga, Panginoon, ang kadakilaan mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang patuloy na nararanasan namin. In the mighty name of Jesus Christ. And Lord God, thank you, Panginoon, for this day. Thank you for the word. And Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon, patuloy mo kaming iingatan, patuloy mong selyuhan ng iyong banal makapangyarihan. Lord God, ang aming daraanan, kami makakarating at makakauwi, Panginoon, sa aming pansamantalang tahanan, Lord, ng ligtas, Panginoon, dahil kami protektado mo ng iyong banal na dugo. In the mighty name of Jesus Christ. And Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Reverend Jeremiah Patolot Masigan, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, Lord God. And I pray, Panginoon, na lahat ng dalangin ng kanyang puso, Lord God, lalong-lalo na, Panginoon, sa kanyang pamilya, Lord God, ito yung pagkakaloob mo sa kanya, Panginoon. Patuloy mo lamang siyang gamitin para sa iyong kaharian, Lord God. And Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa iyo. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, in Jesus' name. Sige po, patuloy po natin itaas ang ating mga kamay. At iniiwan ko sa buhay ng bawat isang walang hanggang pag-ibig, kapayapaan nagmumula kay Yahweh, pagpapala nagmumula sa Panginoon Kristo, pagsama, pag-lead, pag-guide ng Holy Spirit, sumating ngayong bukas at magpakailanman at lahat ng anak ng Diyos, lahat ay magsabi na, Amen.